ng House Committee on Legislative Franchises, si Apollo Kibuloy. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala na ba ito? Libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's video, Pastor Kibuloy, wala nang kawala dahil pinasusumpina na siya ng kamera. And guys, yan ang mainit na balita sa social media ngayon at sa mainstream media. Kasi nga guys, nagkaroon ng hearing sa kanilang SMNI franchise. So, alam naman natin na last year pa ito nag-hearing na to. Pero kasi ang nagiging problema, maraming katanungan ng mga congressman na hindi masagot ng mga abogado ni Kibuloy, sila Mark Tolentino, Roles Suplico, hindi nila masagot. Tapos imbis na sagutin nila kung ano-ano ang ginagawa nila, hindi sila sumusunod sa proseso. Kaya nga, napatawan yan ng suspension, di ba? Yung SMNI. Itong MTRCB, nag-suspend. Itong NTC, nag-suspend din. Tsaka yung Kamara. Kaya nga guys, pinagbigyan na sila ng 30 days. Pero, imbis na ayusin, ang problemang nakita, yung mga violation nila. Ang problema, pagdating sa media o sa platform nila, talagang nagmamayabang pa. Hindi sila nagpapakumbaba sa kongreso, parang kala mo talagang inaapi sila. Pero hindi naman sila sumusunod sa mga violation na nakita ng kamera. So bago yan guys, bago natin tuloy, panoorin muna natin yung mismong balita. Alright? So, pasok ng House Committee on Legislative Franchises, si Apollo Kibuloy, Honorary Chairman ng Sunshine Media Network International o SMNI, ayon sa Legal Counsel ng kumpanya. Ito ay upang dumalo sa susunod na pagdinig ng komite. Absent si Kibuloy sa hearing ng Kamara ukol sa mga reklamo at panukalang revocation sa franchise ng istasyon dahil sa mga paglabag sa probisyon ng prangkisa nito. I would like to remind Attorney Tolentino to please advise your principal, Pastor Kibuloy, to attend the next hearing because this committee has already previously issued a subpoena. Failure on his part to appear during the next hearing, this committee might be constrained to issue a contempt order to him. So mag-advise na lang po para hindi na tayo dumating doon. Samantala, sinita naman ng mga mambabatas ang mga opisyal ng SMNI dahil sa patuloy na pangreretag ng isang anchor nito. So guys, napanood nyo, di ba? Talagang nanganganib na yung SMNI. Baka masara na to guys. Baka mawalan na sila ng prangkisa. Di ba? Kaya ang sabi ni Pimentel, di ba? Ang vice chair ng legislative franchise, ang sabi niya, papadalan siya ng subpoena ngayon. Ngayon, pagka hindi pa siya humarap, di ba? Pag hindi pa siya humarap, ang susunod na iko-contempt na siya. Ikukulong na sa kongreso. Ngayon, pag hindi pa siya humarap, kasi alam naman natin, mukhang matigas itong si Kibuloy maglalabas ng warrant of arrest. Kaya nga sabi ni Pimentel, sana wag nang umabot sa ganun. Haharap na siya para ipaliwanag na. Kaya mabigat guys, yung problema ni Pastor Kibuloy, mabigat talaga ngayon. Bukod pa yan, doon sa Senado, di ba, nakaabang na rin yung subpoena. Kasi nga, di ba, naka-hearing na si Senador Rizal Ontiveros. Gusto rin niyang humarap, pero naglabas din ng statement, di ba? Itong si Kibuloy, ang sabi niya, hindi ako haharap dyan. Sa korte lang ako haharap. So, tignan natin guys, kung uubra yung tigas at tikas ni Pastor Kibuloy. Dahil nga, pagka nag-umpisa na naman yung hearing, kasi magkakaroon ng second hearing sa Senado kaya Ontiveros, di ko lang maalala kung anong date ngayong February yata yun. So, abangan natin, di ba? Kung susunod ba to o magmamatigas. Di ba? Na hindi rin naharap
sa dinidinig ngayon. Kasi nga guys, ang Kamara kasi at ang Senado, may karapatan yan. Marami nang kinontempt yun, di ba? Marami na rin pina-aresto yan. Lumitaw lahat ng pinaparesto. Talagang kinulong nila sa House at saka sa Senado. So kaya dito malalaman talaga natin na kung susunod itong si Pastor Kibuloy sa Kongreso at saka sa Senado, di ba? Kasi hindi na siya pwedeng humingi ng tulong kay Digong, guys, di ba? Alam naman natin, pareho silang problemado. Mas malaking problema ni Digong dahil sa ICC, di ba? Ang dami nang nagiging problema. So, dati kasi, di ba, ang SMNI, hindi nagagalaw. Lalo na ng panahon ni Duterte, guys. Talagang sila yung hari dito sa Pilipinas. Kahit anong sabihin, kahit anong pagre-rentag. Kaya ngayon, may panukala din sila. Dahil nga sarado na yung SMNI, di ba guys? Suspended. Indefinite yan. Walang kasiguran kung kailan papunta ng revocation to o pagtanggal ng prangkisa nila. Kung mapansin nyo, meron pa rin sila sa online. Sa YouTube, sa Facebook. Kasi wala na sila sa Free TV eh. Yun din ang sinasabi ng Kongreso. Kailangan may kapangyarihan ng batas na pag sinabing stop na yung network nila, dapat i-ban yung sa platform, sa online. Dapat wala din. So, di natin alam guys kung may batas na dito o wala. Pero, siyempre, sila yung nasa kapangyarihan. Talaga may power sila na pwede nilang gawin yan. So, abangan natin guys. Talaga marami pang posibleng mangyari dito. At dito mapapatunayan kung mapapa-stop ni Kibuloy ang Kamara at ang Senado. Alright guys, hanggang dito na lamang po. Abangan nyo ang susunod kong vlog. Thank you very much.